ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito nga nagulat itong si Gabo nang lumabas na sila Tolits na duguan ang mga mukha. Kaya naman tinanong ni Gabo kung ano ang nangyari. Inamin ngayon nila Tolits na nabugbog umano sila ng NCIA, kaya agad nga nila itong hinabol palabas. Subalit dito naman ngayon ang pagtanto ni Gabo na hindi maaari sapagkat naroroon itong si Sam. Kaya naman anya ni Gabo, nakukuha na lamang sila ng tamang pagkakataon at makakaganti rin sila, lalo't malaki umano ang kasalanan ni Seb kay Gabo sa pambubugbog nito sa kanya. Samantalang maraming ang investor ang inalok nitong si Ricardo at nakuha niya pang ang magpa-party sa kanyang pamamahay upang makaakit nga ito ng mga investor na bibili sa ginintuang lupa. Subalit, hindi nga inaasahan ni Ricardo na mauudlot pala ang lahat ng kanyang pinagpagurang plano dahil mismong sa araw na iyon ay kumuha nga ng pagkakataon si Salvador na mag-report at i-interviewin. Dito nga lumantad si Salvador sa balita at sinabing ito umanong si Ricardo Jacinto ang dahilan kung bakit siya nabugbog ng malala dahil umano sa kanyang mga maaanghang na salita at binabature sa kay Ricardo ng katotohanan ay dito yata na ini si Ricardo at kumuha ito ng mga pulis para bugbugin siya. Wala naman daw umanong mag-iisip at magtatangka nito tulad kay Ricardo dahil umanong sa kagustuhan ni Ricardo na manahimik na lamang itong si Salvador tungkol sa ginintuang lupa. Narinig iyon ng kanyang mga investors kaya sa pagkakataong ito ay umatras na ang mga iilan at wala na ring may balak pang kumuha ng lupa sa ginintuang lupa. Dahil umano sa magulo lang ito at baka ito pa ang dahilan ng agaran nilang pagkapaslang. Kaya isa-isa ngang nagsiuwian ang mga investor at mga kakilala nitong si Ricardo. Dismayado na naman si Ricardo at mapagbubuntungan niya na naman ng galit itong si Samantha. Nakauwi na nga si Samantha sa kanila at dito niya ibinalita sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagkakasuspendido sa trabaho. Kaya inalam ni Ricardo ang dahilan dahil masyadong mabigat ang pinataw na parusa kay Samantha. Napagtanto ni Ricardo at nalaman niya na kaya pala sinuspinde itong si Samantha Jacinto ay dahil sa hindi ito marunong sumunod sa kanyang mga nakakataas. Kaya marami umano ang dahilan at posible pang masampahan ng kaso si Samantha dahil sa ginawa nga nito kay Mr. Chan. Kaya mas lalong tumindi pa at nadagdagan ang inis at galit ni Ricardo sa ginawa nito si Samantha. Dito ay paulit-ulit nga silang nagtalo at tinalikuran na nga ni Ricardo bilang anak si Samantha dahil sa ginawa umano nitong pagpapahiya sa kanilang pangalan. Samantalang habang sesanti si Samantha sa kanyang trabaho ay planadong-planado naman ni Lucas ang kanyang gagawing pagtumba kay Samantha. Kukunin umano ni Lucas ang pagkakataon na mahina ang mga kasamahan ni Samantha at mag-isa lamang ito nang sa ganon ay wala umanong mangingialam sa kanyang pagpapatumba kay Samantha dahil umano ang dalaga ang dahilan kung bakit nakakulong ngayon ang kanyang kuya Victor. Ngunit hindi naman inaasahan na itong si Samantha habang naglalakad sa dilim ay dito nga siya binulabog ng sandamakmak ng mga tauhan ni Lucas kaya nakipagpalitan rin ng putok itong si Samantha at tinamaan rin ito ng bala. Rumisponde si Gabo dahil alam niya na sa mga araw na iyon ay problemado si Sam kaya tahimik niya itong sinusundan at binabantayan. Dumating itong si Gabo na para bang isang anghel na susulput-sulput bigla at tinulungan niya si Samantha laban sa mga tauhan ni Zafra. Kaya naman nagpapasalamat si Samantha sa muli ngang pagtulong ni Gabo dahil sa muntik na nga siyang madaling nitong si Lucas. Anya ni Gabo na siguradong galit na galit ang mga Zafra kay Samantha dahil nahuli nga nila ang notorious na kapatid nitong si Victor Zafra at ang pag-amin nga nitong si Mr. Chan
ay siguradong magiging dahilan kung bakit mainit sa mga mata ngayon itong si Samantha.